Shalom mga kapatid, dito sa Binmali, Pangasinan. Ako po ay bumabati ng isang napagandang umaga ng linggo sa inyong lahat. Hallelujah! At ngayon po mga kapatid ay patuloy tayong magsama-sama sa pagsalo sa banal na salita ng ating Panginoon. Hallelujah! So, ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Galatians 5:6b at ito po ay maigsi lamang pero napaka-importante po nito. Sinasabi po dito, the only thing that counts is faith expressing itself through love. So mga 11 words lang po yan at tayo po yung manalangin muna. Oh, hallelujah, hallelujah ba Father, dakilang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit. Aming Diyos ng may pagpapakumbaba, patuloy nga pong saliksikin namin Diyos ang mga puso, aming mga kaisipan, aming kabuuan, Panginoon. Alisin mo nga po, O Diyos, ang anumang karumihan nakikita mo, Panginoon, sa amin anumang kasalanan. Lord, linisin kami, hugasan mo po kami ng banal na dugo ng Panginoon Kristo. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong walang kasing dakilang pag-ibig, sa iyong walang kasing yamang habag at grasya. O Lord, salamat nga po, Panginoon, at patuloy kaming nakakalapit sa inyo ng may kalayaan. Panginoon, dahil sa iyong walang kasing dakilang pag-ibig at grasya na pinagkaloob sa amin. Aba Father, patuloy mo nga pong ihanda ang aming mga puso, kaisipan sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Ititik mo po ang mga ito, Panginoon, sa iyong mga puso at kaisipan upang hindi po namin makalimutan, Panginoon. Aba Father, patuloy mo na akong samahan, gabayan, Panginoon, gawing marapat, Panginoon. Nadaluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, sa aking mga kapatid dito sa Binmali, Pangasinan. Lord, pagpalain mo pong lubos ang aking mga kapatid dito sa Binmali, Panginoon. Body, soul, spirit, Lord. Pagkat iyon po ang iyong naisin, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, na mapagpala mong lubos ang bawat isa sa amin. Maranasan ng buhay na ganap at kasiyasiya, Lord, na siyang binigay ng aming Diyos na tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Aba Father, maraming salamat po at inaangkin na po namin ang tagumpay sa umagang ito ng linggo at tinataas po namin ang lahat na ito sa ngalan ng Panginoong Jesus at sa patuloy pagsama, paggabay at pag-ibig ng iyong banal na Espiritu. Amen, amen, amen. So, isang mapagpalang umaga ng linggo sa inyo mga kapatid dito sa Binmali. Long time no see. So, umahabol ako ng pagbati ng Happy New Year at dahil po nag-umpisa na ng bagong taon ay kailangan po nating mag-umpisa sa tama, ano? At dapat lamang pong pag-usapan natin ang pinakamahalaga sa ating buhay. At kung titingnan po natin dito sa ating text ay ito po yung ating pananampalataya na pinapahayag sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yan po yung dalawang salita na pinakamahalaga sa ating buhay, pananampalataya at pag-ibig. So, kumusta na po kayo? Nawa ay lahat ng problema ay nasasagot natin na lalampasan sapagkat tayo po ay nasa Panginoon. So, wala pong imposible sa Panginoon, no? At marami po siyang pangako sa atin. Actually, sabi niya, di ba? Pinagkaloob na niya ang lahat ng bagay upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan, ano, dito sa mundo at tagumpay. Lahat po ng bagay na ating pong kailangan ay binibigay ng Panginoon.
So, napaka-importante po ng verse na to. Itong verse natin ngayon ay isa sa paborito ko, ano? Sapagkat sinasabi nga nito, the only thing that counts. So, ibig sabihin, ito po yung tanging kailangan ng ating buhay, ano? Sa buhay na ito ay ang pating pananampalataya. So, napakahalaga na ating pong pag-usapan muli. Although maaaring natalakay niyo ito sa inyong mga Bible study, pero ang tanong ko ay marami pa bang pagkakataon sa buhay nyo na nagkakaroon kayo ng mga doubts sa inyong mga puso? So, ang doubt kasi ay kabaliktaran ng faith. So, kung mayroon pa pong nagiging doubt sa ating mga puso, sa ating pong buhay, ay ibig sabihin po ay kailan pa tayong lumago sa pananampalataya. So, ang title po nating mensahe ay Let's Grow in Faith. Let's grow in faith, no? So, ang dapat na mangyari ay ating mapalago ang ating pananampalataya sa 2026. Dapat yun yung goal natin, no? Dapat merong paglago sa ating pananampalataya hanggang sa mawala na yung mga agam-agam at mga doubts sa ating puso. Kasi nakakahiya sa Panginoon kasi mahal na mahal niya tayo tapos magda-doubt pa tayo. So, hindi po nararapat, ano? So, pwede nating masabi ngayon, proposition, ay growing our faith requires clear understanding of the dynamics of a genuine faith. So, kailangan maunawaan nating mabuti kung ano ba yung tunay na pananampalataya, paano ba kumikilos, gumagalaw ang tunay na pananampalataya. So, napakahalaga ng ano. Bakit ba napakahalaga ng pananampalataya? Reviewin natin, magbigay tayo ng dalawang major reasons, ano? Bakit mahalaga ang pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya dahil sa pananampalataya, natanggap natin yung buhay na walang hanggan na regalo ng Panginoon. The greatest gift sa ating mga nilikha ng Panginoon. So, ano nga sinasabi sa Ephesians 2:8-9? Memory verse natin ito, ano? For it is by grace that you have been saved through faith, and not by yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, ito po ay regalo ng Panginoon. Matinding regalo ng Panginoon. Natanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya napakahalaga, di ba, ng pananampalataya. Kasi hindi natin matatanggap ang pinakadakilang regalo ng Panginoon sa atin kung wala po tayong pananampalataya. So, yun po ang ating tatandaan, mga kapatid. At kung atin pong aalamin pa kung ano ang naging consequence nung matanggap natin ang buhay na walang hanggan, ang isa pang nangyari ay tayo po ay binigyan ng karapatan ng Panginoon na maging mga anak niya, no? Yan po ay nasasaad sa John 1:12, di ba? Doon po tayo binigyan ng karapatan na maging anak. At kung tayo po ay anak ng Diyos, siyempre po, tayo po ay kasama ng Panginoong Hesus, di ba?
tayo po ay tagapagmana, co-heir of the Lord Jesus Christ, di ba? Tagapagmana tayo. Biro mo, naging tagapagmana tayo. Kaya napakalaking pagpapala ang nangyari, ano? At ito po ay kaloob lamang ng Panginoon. So napakalaking bagay po na atin pong ma-appreciate yung ginawa ng Panginoon sa atin. At ito po ay nangyari sa napakalaking sakripisyo ng Panginoong Yesus upang matanggap natin ito, ano. So tayo naging tagapagmana ayon sa Romans 8:17, di ba? At dahil dito ay kung babasahin natin sa 2 Peter chapter 1 verse 3, sabi dito, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory in goodness. So, tinawag tayo ng Panginoong Hesus, ano? At makakamit natin, ano, yung good life sa pamagitan ng ating kaalaman sa Panginoon, sa Panginoong Hesus. Kasi siya yung naging salita, di ba? Ang Panginoong Hesus na dati ay salita at naging laman, no? So siya yung salita ngayon na dapat nating siyang kinikilala lagi, no? Ibig sabihin, lalo pang kinikilala, no? Knowledge, kailan lumalim pa ang ating kaalaman sa ating Panginoon upang patuloy na lumago ang ating pananampalataya. Lalo tayong mapalapit sa Kanya. So, yun yung yung unang nangyari, ano? So, ang pangalawang dahilan kung bakit napakalaga ay bilang mga mananampalataya, tayo, mga naniniwala sa Panginoong Hesus, tayo ay mabubuhay lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. No? So, habang nandito tayo sa lupa, ay kailangan meron tayong pananampalataya upang mabuhay. So, napakahalaga, di ba? Kasi hindi tayo mabubuhay dito kung wala tayong pananampalataya. Nakalagay sa Hebrews 11:6, di ba? Anong sinasabi doon? And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, kailangan daw, meron daw tayong rewards kung tayo po ay marubdob na nagsasaliksik ng tungkol sa ating Diyos. So, yun yung sinasabi rin kanina, di ba? Yung binasa natin sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Through our knowledge of Him, no? Tayo po ay makakapamuhay ng godly life kung meron tayong sapat na kaalaman sa ating Panginoon. So, yun yung pangalawang dahilan, ano? At kailangan natin ito dahil kung wala ito, anumang gawin natin na hindi base sa ating pananampalataya, yun bang halimbawa maglingkod tayo sa church na walang pananampalataya, yun bang parang ano lang, tawag dito, rituals lang, mga ganon, obligasyon. Pero walang pananampalataya, ay yun po ay kasalanan. Yun pong sinasabi sa Romans 14:23. Romans 14:23, basahin natin. For
For the man who has doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith. And everything that does not come from faith is sin. So lahat daw ng bagay na hindi nagmula sa pananampalataya ay kasalanan. So ano man ang gawin natin na hindi base sa pananampalataya ay kasalanan. So tandaan po natin mga kapatid ang isang katotohanan na ito. So sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kailangan po laging sigurado, no? May lakip na pananampalataya na ako ay umaawit sa Panginoon dahil ako'y nananalig sa Kanya. Makikita naman ng Panginoon ang ating mga puso, di ba? So wala po tayong maililihim sa Panginoon. Bukas sa Kanya ang ating puso. So kung tayo po ay naglilingkod sa Kanya nang hindi base sa pananampalataya, tulad ng ating verse, faith that expresses itself through love, no? Ay hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon ang ating paglilingkod. Kung tayo tumulong sa ating kapwa na hindi base sa pananampalataya, na hindi dahil sa Panginoon, ay baliwala, no? Walang credit yan sa langit. Kaya dapat tayo po'y gumagawa ng kabutihan, sacrifices of good deeds. Ginagawa natin ito araw-araw dahil inaaalay natin ito sa Panginoon. Kaya nga sacrifices eh. So, napakahalaga na laging may kasamang pananampalataya sa ating pong pagkilos, mga kapatid. So, nakita na natin kung gaano kahalaga ang pananampalataya, no? So, atin ngang balikan, ano bang definition ng faith, no? Biblical definition. Saan ba rin makikita yun? Hebrews chapter 11, no? Chapter 11 verse 1, di ba? Sabi doon, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So, ang faith pala ay yung sigurado tayo sa ating inaasam. Sigurado na tayo sa inaasam natin. Ganun yung faith, no? Medyo misteryoso yung faith. So, at certain, being sure of what we hope, and certain, parehas lang sa sure yun. Certain, sigurado tayo sa mga hindi natin nakikita. So, halimbawa, yung future natin, hindi natin nakikita, pero sigurado na natin, no? Kung saan tayo, di ba? Kung tayo po'y mayroong tunay na pananampalataya. So, ito yung parang dynamics words, ano? No, yung buhay, yung sure, being sure, and being certain, ano? Kailangan yun po yung naghahari ng mga salita sa ating pananampalataya, no? Sure of what we hope, and certain of what we do not see. Yung hindi natin nakikita, alam natin na. So, actually, merong dalawang klaseng faith, ano? Yung isa, tinatawag na natural human faith, no? Ito ay base sa senses at reason, no? At ang resulta nito ay instant. Halimbawa, ako ay nananampalataya na kaya akong dalhin ng isang upuan na ito dahil nakikita ko matibay siya. So, merong reasoning, no? Kaya pag umupo ako dito, sigurado ko na ako po ay makakaya niya. Gano'n yung isang example ng natural human faith.
Pero yung pangalawang uri ay yung spiritual, supernatural faith. Ito yung saving faith na tawag, ano? So ito ay God-given, no? Ito ay God-given, activated by the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ang nag-activate nito. So, ang faith nito ay it relies on the word of divine belief, no? Relying on the word of God for divine belief, guidance, and miracles going beyond what is seen, no? So, lampas ito sa mga nakikita, no? So, nagre-rely ito sa salita ng Diyos, no? At ito ay tinatawag na sustaining faith. Kasi nag-i-endure ito sa mga challenges ng buhay. Kaya sustaining ang tawag. So, kung meron tayong matatag na pananampalataya, ay mahirap tayong mapataob ng mga problema sa mundo, ano? Siyempre, kung may problema, aangkinin lang natin yung mga pangako ng Panginoon, di ba? Kasi naniniwala tayo We have faith in the Word of God, di ba? So, kung nangako ang Panginoon na hindi tayo iiwan o pababayaan, ano ba ibig sabihin ng hindi iiwan at hindi pababayaan? Ibig sabihin, kung mayroon kang pangailangan, kung nasa sitwasyon kang hindi maganda, hindi ka iiwan at hindi pababayaan. Yun ang ibig sabihin nun. So, kung mayroon tayong pananampalataya sa pangakong yan ng Panginoon, ay hindi tayo mag-aalala, di ba? Walang doubt dapat. Bagkus ay magkaroon tayo ng excitement, no? Tulad nung nasa Saudi ako, ano, na minsan kasi merong umihiram ng ng pera at minsan ay kasi sa akin maliit lang ang sahod ko noon nung una ako nag-Saudi. Kaya yung nilalaan kong allowance pag hiniram wala na akong pangkain. Kaya sasabihin ko na lang, Lord, anong ibigay mong tanghalian sa akin? Ganun na lang, kaya excited ako. Pagdating ng tanghali, merong bigla na lang nagbibigay ng pagkain. So, dapat po ganun ang ating pananampalataya, no? Huwag tayong matakot sa gutom kasi hindi tayo gugutumin ng Panginoon. Di ba? Kaya kung wala tayong makain, Lord, ano mong bibigay mo sa akin pagkain ngayon? Ganun lang. So, pwede nang i-apply natin sa iba't ibang sitwasyon yung trust, no? Complete trust na ito dahil meron tayong Diyos na sobrang mahal na mahal tayo at siya pa yung pinakamakapangyarihan sa buong kalawakan. So, bakit ba tayo hindi na dapat tayo nagda-doubt, di ba? Mahal ka. Tapos, kayang-kaya naman niyang ibigay yung ating kangailangan. So, bakit ba tayo mag-alala, no? Kaya, kung nag-aalala tayo, minsan ay nakakahiya sa Panginoon. Kaya, sa 2026, dapat wala nang nagda-doubt, ano? Yan ang gawin yung habit. Basta, pag may problema, punta kayo agad doon sa mga pangako ng Panginoon. Angkinin nyo lahat. So, para magkaroon tayo ng peace. Meron tayong kapayapaan dahil nandiyan ating Panginoon. So, yun yung dalawang uri ng pananampalataya, no? So, dapat ito yung dalawang sinasabi ko sa inyo, yung maging sure tayo at certain sa ating mga inaasam, no, na pangako ng Panginoon. Meron tayong mga living hope ang Panginoong Hesus ang ating living hope, di ba? So, dapat ay sure at certain ang ating pakiramdam, no? Na matatanggap natin ang anumang kailangan natin.
So ano bang basihan ng pananampalataya? So sabi sa Romans 10:17, di ba? Ano sabi doon? Romans 10:17. Tingnan natin. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. So, memory verse natin to. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. No? So, yan yung ito yung magpapalago sa ating pananampalataya. Habang tayo nakakarinig ng maraming salita ng Panginoon, lalo tayong napapalakas ang pananampalataya. At dapat regular, ano? At lagi nating pinapractice, no? Para hindi natin makalimutan. Kasi ang tao ay likas na malilimutin, ano? Kung makikita natin nung panahon ng mga Israelita, diba sa Exodus, ang dami ng mga miracles ang ginawa ng Panginoon, pero pagdating ng mga konting trials ay nakakalimutan na nila yung mga ginawa ng Panginoon. Na para bagang kung sila nagugutom ay para bagang hindi sila kayang pakainin ng Panginoon, samantalang andon yung provision nila, di ba? Sa tuwing umaga, meron silang provision na tinapay. Nakakaiba, galing pa sa langit talaga, no? So, madaling lumimot ang tao, no? Lalo na ngayon, panahon natin ngayon, maraming mga distractions, no? Kaya dapat ay habang dumadami ang distractions ay lalo tayong lumalapit o nakikinig sa mga salita ng Panginoon, no? So huwag tayong makakalimot sa mga Bible study, sa mga gawain na ganito upang patuloy tayong mapalakas sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kita nyo, ang dami ng masasama sa mundo. Sa Pilipinas, may pinag-aralan man o wala, masama. Mga engineer sa DPWH, may pinag-aralan na, napakasama pa rin. Mga abogado na dapat ay katotohanan ng pinapalabas ay ginagawa pang binabaluktot pa ang katotohanan para mapagbigyan nila ang gusto nila. Sa ganyan na kasama ang tao. At kung yung mapapansin sa paligid nyo, meron pa bang kayong mapagkakatiwalaan? Mga trabahador na magugulang. Kaya kayo mga kapatid, kung tayo nagtatrabaho sa opisina o saan man, ay kailangan naging tapat tayo sa ating mga employer, ano? Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Kaya dapat lagi tayong tapat, no? Kasi yan lang po yung pagkakataon na pagpapalain tayo ng Panginoon. Kung makakakuha tayo ng favor sa Panginoon dahil tayo po ay sumusunod sa Kanya, ay pagpapalain niya po tayo, no? Beyond our expectations. Kaya yun po yung dapat nating inspiration, ano? Yung ang gusto ng Panginoon kasi yung sacrifices of good deeds. Kung meron pong mga opportunities na darating sa buhay natin, kung nagugumawa ng mabuti, ay atin pong sunggaban, atin pong gawin, ano? At lalo na ngayon, maraming kasamaan, ay bihira ka nang makasumpong ng mga ganyan, ano? Yung mga good deeds. Kaya malapit na ang Panginoon at tayo po ay magpatuloy hanggang sa siya ay makarating at tayo po ay makita, madatnan na gumagawa ng kanyang kalooban. Sapagkat tayo ay makakasiguro na tayo po ay makakasama sa kanyang glorious kingdom, no? Kaya kapatid, tayo po ay magpatuloy
sa paggawa ng mabuti. So, yung basihan ng ating pananampalataya ay yung salita ng Panginoon. Sapagkat nandito, ang salita ng Panginoon kasi, ay scriptures kasi, nandyan na lahat, no? Ang katotohanan ng Panginoon. Ang kanyang mga promises, ang kanyang mga commands, ang mga makikita rin natin dyan ang mga consequences kung tayo ay tapat na sumusunod sa Kanya. May consequences kung tayo po ay sumusuway. May mga consequences, makikita natin yung consequences ng mga hindi mananampalataya. So lahat po ng katotohanan ng buhay ng Diyos ay nandyan po sa scriptures, sa salita ng Panginoon. Kaya dyan po nagbabase ang ating pananampalataya. Nandyan nakalarawan kung paano ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos, ang kanyang characters na divine characters na atin pong hahangaan at siyang magpapataas ng ating pananampalataya sa Kanya. So, meron po tayong magandang halimbawa, no? Si Abraham, at sa Genesis kasi siya, di ba, na banggit, pero inulit siya na binanggit sa Romans 4, chapter 4, verses 18 to 22, dahil sa kanyang pananampalataya, no? So, doon sa Genesis, sabi sa kanya ng Panginoon, God said to him, "As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer you will be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations." Napansin nyo yung made? Past tense na yun, di ba? For I have made you a father of many nations. So, sa Genesis pa lang yan, di ba? Pero, sinabi ng Panginoon, I have made you a father of many nations. Ano na siya? Predestined to be the father of many nations. Kasi ang Panginoon na nagpre-predestine, di ba? So, alam nyo ba, nung pinangako ng Panginoon yun sa kanya, 99 years old na siya. At si Sarah ay isang baog. Pero, si Abraham naniwala sa sinabi ng Panginoon. He is fully convinced that God had power to do what He had promised. Nasa verse 21 yon, no? Romans 4, verse 21. So, nangyari po yun, di ba? Maraming mga nasyon ang nanggaling sa kanyang lahi, no? So, nangyari, naganap yung pangako ng Panginoon sa kanya. Kahit siya, noong panahon na yon ay halos lupa na, tawag nila. 99 na eh. Diba? Bihira na makaabot ng 99 ngayon, diba? Marami nga, hindi na nakakaabot ng 90. So, talagang, matindi yung pananampalataya ni Abraham, So, dapat gayahin natin si Abraham, no? Kahit sa ating mga sitwasyon ay imposibleng may solusyon, ay patuloy nating angkinin ang mga pangako ng Panginoon. No? So ano pang mga sitwasyon sa buhay ni Abraham na makikita natin? Nung sinabihan siya ng Panginoon na sakripisyo niya si Isaac, di ba? Si Isaac kasi siya yung promised na sa kanya yung promised na henerasyon,
sa kanya magmumula yung henerasyon kay Isaac. So, sinabi ng Panginoon na isakripisyo ni Abraham si Isaac. So, kung titingnan natin yung kwento doon, ay mapapansin natin nung dinala ni Abraham si Isaac sa bundok, sinabi niya sa kanyang mga servants sa baba. Hindi niya sinama sa taas sa baba lang yung sabi niya sa kanyang mga servants, dito lang kayo at hintayin niyo kami. Ibig sabihin kami ng aking anak na bumalik. So, ibig sabihin ay alam na ni Abraham na ibibigay sa kanya muli si Isaac na buhay. Kasi nasa kanya yung pangako na na generations na mga lahi na pinangako ng Panginoon kay Abraham. Magmumula kay Isaac. Kaya doon pa lang ay nakita na ni Abraham na bubuhayin yung kanyang anak. So, ayun nga. Di ba? Alam natin yung nangyari talaga. So, ganyan ang faith ni Abraham na dapat nating tularan. The belief, the faith, the trust of Abraham to God was credited to him as righteousness. Yun. Sa verse 22 ng Romans 4, chapter 4, verse 22. So, natanggap ni Abraham ang righteousness ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Ganon din tayo, di ba? Natanggap natin yung kaligtasan, yung righteousness ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, di ba? Na siya yung tumubos ng ating mga kasalanan. Tayo po naniwala doon sa katotohanan na yun, So, tayo po nabubuhay. We live because we have a relationship with God. Di ba sa John 1:12? Tayo po yung ang relasyon natin ay tayo mga anak ng Diyos. So, meron tayong relasyon, kaya nabubuhay tayo. Kung wala tayong relasyon sa Diyos, siguradong hindi tayo buhay, di ba? Patay yung ating kaluluwa, espiritu. So, tayo po ang ating pananampalataya ay lalago lamang, ang ating relasyon sa Panginoon ay lalago lamang kapag tayo po ay lumago sa pananampalataya. Amen? So, lalago lamang, malalapit lang lalo tayo sa Panginoon kung lalago yung ating pananampalataya. Kasi we are pleasing God, di ba? Without faith, we cannot please God, di ba? Sabi sa Hebrews 11:6, kanina. So ngayon, how can we develop our faith? So we have to grow our faith, Number 1, we must listen to the Word of God, Romans 10:17, tulad ng binasa natin kanina. We must be enthusiastic, to know the Word of God, For in it are the truth of God, sabi ko kanina, the commands, His promises, His guidance, His love, character, His will. Makikita po natin doon. At lahat po ay nandito, kaya napakalaga, lalo na yung mga promises, Kasi yun yung ating maangkin. So, yun yung number 1. We have to listen to the Word of God. Either by reading. Kasi maganda ngayon, panahon natin, mayroong mga audio, yung mga Bible na, online Bible. So, makapagkinig tayo. At number 2, meditate. Psalms 1, chapter 1, verses 1 to 3. Basahin natin. Blessed is the man that walketh not
in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, tayo pala, pag nagme-meditate tayo lagi sa salita ng Panginoon, ay may tuturing tayong napaka-lusog na halaman o punong kahoy na namumunga sa kapanahunan, at ang ating mga dahon ay hindi malalanta. At kung ano man ang ating gawin ay mayroong tagumpay. So napakaganda, di ba? Dito pa lang, ay sa meditation pa lang, mayroon ng pangako, di ba? So, napakaganda. Number 3, confess, share our faith. No? Kailan i-confess natin? Makita yung ating pananampalataya para maging model tayo. No? Romans 10:9-10. No? Romans 10:9-10. Basahin natin, ha? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So sa Tagalog, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sa sampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang pag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid, at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa kaliligtas. So, kailan pong i-confess natin ating pananampalataya para ma-experience din po ng marami ang ating na-experience na buhay naganap at kasiyasiya. Buhay naganap at kasiyasiya na ba talaga ang ating buhay? Ngayon, naranasan natin. Kung hindi pa ay patuloy tayong lumago sa pananampalataya. So, number 4, obey with love. James 2:17. Faith without action of love is dead. No? Faith without action is dead. No? So, sabi dito sa 2:17, kumplituhin natin. The same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, kung walang aksyon ang ating pananampalataya, ay patay, no? So, obeying the two greatest commandments of God is the ultimate test of our faith, no? Ano ba yung two greatest commandments ng Panginoon? Matthew 22:37 and 39. Sabi sa 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Verse 39, love your neighbor as yourself. So, pansin natin dito, love pa rin, ano? Dun sa verse natin, sabi doon, faith, the only thing that counts is faith expressing itself through love. So, at isa pa, dito sa dalawang greatest commandment na to, ay dito po nakasabit ang lahat ng mga sinabi ng mga propeta at ng batas ng Diyos, no? Na dyan na nakasabit sa dalawang yan. Kaya sakop na lahat. So,
in conclusion, faith is like a seed which when planted and taken care of will grow. As believers, we have the responsibility in developing our faith in love. No? So, ang ating pananampalataya daw ay parang buto, no? Na tinanim na kailangang alagaan upang lumago. Meron tayong responsibilidad na i-develop ang ating pananampalataya, palaguin in love, no? Responsibilidad po natin yan, mga kapatid. Kaya, gawin natin sapagkat tayo rin po ang magikinabang. So, bilang challenge ay let us apply the practical suggestions above and we will see our faith in God growing each day, no? Maglalago po araw-araw kung ating mong susundin yung apat na ito, ano? Yung apat na binanggit natin, di ba? Yung listening to God, meditate, confess, share, and obey. So, bilang challenge din, maging model ay gusto ko i-share yung tungkol kay Fanny Crosby na pananampalataya, no? Ito ay siya ay pinanganak mga mahigit 2 siglo na nakaraan, ano? So, mga 1820 siya actually. Year 1820 siya pinanganak, ano? March 24. So, siya ay isang American mission worker, no? Poet, lyricist at composer. Composer siya, no? Meron siyang nasulat na mga 8,000 na mga awit, gospel songs, no? Nakapagbenta ng gawa sila ng 100 million copies, more than 100 million copies. So napakagaling niya, di ba? So nakasulat din siya ng 1,000 na tula. Nag-umpisang magsulat ng tula age 8 pa lang siya. So meron din siyang libro na 4 at 2 best-selling autobiographies. Pero alam nyo ba na siya ay nabulag 6 na linggo pa lang siya pagkapanganak. So halos from birth ay bulag na siya, no? So sabi niya, sa tingin ko ay talagang hinayaan ng Panginoon na mabulag ako ng ganito, no? Na sinadya ng Panginoon na ito sabi niya, a blessed providence of God that I should be blind all my life. And I thank Him for the dispensation. Nagpasalamat pa siya dahil ito ang niloob ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi sabi niya, if perfect earthly sight were offered me tomorrow, I would not accept it. I might not have sung hymns to the praise of God if I had been distracted by the beautiful and interesting things about me. So sabi niya, kung meron daw mag-offer kanya na bigyan siya ng paningin, hindi daw niya tatanggapin. Sapagkat ang gusto niya, sabi niya, when I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior. Kasi gusto niya, ang una niyang makita, kaya ayaw niyang makakita dito sa mundo eh. Gusto niya doon na sa langit. Sabi niya, when I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight
will be that of my Savior. Sabi niya. Yung face, the first face daw na makikita niya ang Panginoon. So dito makikita natin yung kanyang mas matinding pananampalataya, di ba? She is sure and certain of meeting the Lord Jesus in heaven. Sigurado siya na mamimit niya ang Panginoon sa langit, no? She is sure and certain of meeting the Lord Jesus in heaven. So yun po yung no? Napakagandang inspirasyon natin mula kay Fanny Crosby. No, Francis Jane ang tunay niyang pangalan, no? Francis Jane Van Esther. So yun po yung katapusan ng ating ng mga batid, mensahe. At nawa tayo po'y napagpala ng Panginoon. At tayo po'y manalangin. O aming Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos nagpapasalamat, Panginoon. Lord, maging sa buong araw na ito ng linggo, Lord, lalong-lalo na po sa iyong mga salita, dahil pong nalaman sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy mo nga pong ititig ang lahat ito sa mga puso't kaisipan, Panginoon, sapagkat ito po ay napakalaga sa aming buhay. Ito po actually ang aming buhay, Panginoon, ang pananampalataya at pag-ibig mo, Panginoon, na binigkaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy mo kayong samahan na yung banal na Espiritu, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay. Lord, aking mga kapatid dito sa Binmali, Pangasinan, Panginoon, samahan mo po sila, Panginoon, sa buong 2026, Panginoon, na lumago sa pananampalataya, Panginoon, hanggang sa kanilang puso't kaisipan, Panginoon, ay wala lang puwang sa anumang pagdududa, Panginoon, sa anumang doubt, Panginoon. Lord, fill our hearts with love and compassion. Lord, let your word fill our hearts, Lord, as in Psalms chapter 119, verse 11, Panginoon. Lord, Abba Father, Lord, mapuno ang aming puso na yung salita, Panginoon. Wala pong lugar ang anumang pag-aalinlangan, Panginoon. Salamat po aming Diyos. Patuloy mo kayong bigyan ng katalinuhan, Panginoon, kaunawaan upang makapamuhay kami dito sa lupa habang kami po naghihintay sa iyong malalahating pagbabalik, Panginoon. Lord, upang kami po, Panginoon, makapamuhay ng may kaayusan at naayon sa iyong mga salita at kalooban. Maraming salamat po. Patuloy po magpalain aking mga kapatid sa Binmali sa pangunguna po ni Pastor Lou, si Pastora Virgie, Panginoon. Bless mo po silang lahat. Patuloy po silang bigyan lakas, sigla, body, soul, spirit, Lord. Bless them bountifully, O God, Abba Father, so that they might bless others also, O God. Salamat po aming Diyos. Tinatas po namin ang lahat na ito sa ngalan ng aming Panginoon Kristo, sa paggabay at pag-ibig ng Banal na Espiritu. Amen and amen and amen. God bless mga kapatid. Hanggang sa muli.